Alamin na natin ang latest mula sa Tacloban City. Naroon ang aking partner na si Maki Pulido. Maki, kamusta na kayo dyan? Alam mo Mark, 6 na araw mula nung bayuhin o pabagsakin ng bagyong Yolanda itong Tacloban City, pero nananatiling desperado pa rin ang sitwasyon ng mga biktima ng mga nakausap natin. In fact, ang hirap i-describe nung sitwasyon na pinagdaraanan ng mga biktima. Maglalakad ka lang o uupo ka lang sa kahit na anong kanto para makipagkwentuhan sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Iisa lang ang kanilang sinasabi. Lahat sila ay gutom pa rin, nauuhaw pa rin, at hindi nila alam kung saan sila kukuha ng makakain at maiinom. So basically ang sinasabi nila sa atin dito, Mark, ay hindi pa rin sila naaabutan ng tulong kahit na mag-iisang linggo na mula nang dumaan ang super typhoon. In fact, Mark, alam mo, hindi lang naman gutom yung problema nila dito sa mga nakakausap natin. Marami sa kanila ay may mga simpleng sugat lang dapat na scratch o na nasugat nung bagyo, pero dahil nga hindi man lang nalapatan ng gamot, kahit na simpleng pampalinis lang ng gamot, ay yung mga nakausap natin namamagana, yung mga dapat ay simpleng sugat lang nila dahil nagkakaroon na ng infeksyon. Wala ho talaga, wala. There are 27 kahit po evacuation isang bote ng centers, tubig, Mark, pero sandali, nag-roll na, Mark, pakinggan natin po, itong mga nakausap simula po nung natin bumagyo. kanina. Paano po kayo nabuhay? Di ba nag-open yung mga supermarket? O nakipag-agawan yung mga namin. Kayo po ba'y nakatanggap na ng kahit na anong tulong mula sa gobyerno? Wala pa. Wala pa po talaga. Wala pa, ma'am. Kayo po? Wala ho, kasi nakakasama ho kami. Marami pong chismis na maraming dumarating na relief goods. Kaya lang sa totoo lang po, hanggang kahapon, ang natanggap lang namin na relief goods ay 2 lata o tig-3 lata ng bigas lang po. Alam mo, Mark, ito ang tanong, di ba? Nasaan yung relief goods? Yung mga relief goods na nakita natin ng DSWD ay nasa warehouse, nasa may downtown ng Tacloban City. Kung titingnan natin, hanggang kisame yung taas ng mga nakaimbak na bigas, pero hindi raw biro ang distribusyon. Itong nakikita nyo ngayon, ang tanong kasi ngayon dito, di ba Mark, nasaan ba ang gobyerno? May mga nakausap kasi tayo na hindi naman nila nararamdaman ang gobyerno dito sa Tacloban City. Sinasabi nga na hindi na nga maasahan ang lokal na pamahalaan dahil kahit naman ang mga opisyal at empleyado ng LGUs dito sa Tacloban, kahit sila ay biktima rin. So ang sinasabi sa atin, dapat pinupunan ito ng ating national government. So may command center, yung nakikita nyo kanina na si DILG Secretary Mar Rojas, bahagi yan ng sinasabi ng command center. Tinanong natin kanina si Secretary Rojas kung sino ang overall in charge on the ground, yung dito sa Tacloban City. Pero ang sinasabi lang niya ay tulong-tulungan na raw ito ng iba't ibang ahensya. Walang masabi kung sino yung overall in charge. Medyo sumasama ang loob ng mga opisyal, Mark, pagka sinasabi nga yung mga ganitong negatibong kritisismo sa trabaho ng ating gobyerno. Ang sinasabi lang nila, from the onset naman ay nandito na daw ang ating national government at sila naman daw ay nagtratrabaho. Siguro naman ay pakinggan naman din daw ang kanilang paliwanag dahil hindi biro ang ginagawang trabaho dito sa Tacloban City. Every day is better than yesterday. Pakinggan naman natin. Tama na ba ito? Hindi. Gusto pa namin na paparabilis ito? Definitely. Pero ganun pa man, magagawa lang namin yung makakaya namin sa abot ng bilang ng truck o kaya bilang ng gamit na naandito. Ilang dilata? Kaya ang ginawa na. Okay, Mark, babalikan natin si DSWD Secretary Dinky Soliman. Kasi sinasabi ko nga kanina, nasaan yung relief goods at ang nakita natin, ito nga yung nasa downtown sa Tacloban City, nasa isang warehouse na marami talagang bigas. Ang sinasabi niya Secretary Dinky sa atin, talaga namang hindi raw biro yung distribusyon. Pero sa ngayon ay mayroon naman ng sistema sa bawat barangay na pupunta dito sa warehouse at meron daw sulat mula sa municipal
Municipal Social Welfare's Office ay bibigyan nila ng relief goods para maihatid dun sa kanilang mga barangay. Pinapaliwanag din naman ni Secretary Dinky Soliman sa atin kanina na sa sobrang salanta na pagkakasalanta dito sa Tacloban City at sa mga karatig bayan ay hindi naging biro yung distribution. In fact, sabi nga niya, they had to start from scratch yung pagsasagawa ng sistema para ma-distribute itong mga relief goods. So sa ngayon naman, pakinggan naman natin itong si Secretary Soliman. Kung nandun ka siguro sa Manila, na nakakita ka na nun sa Katiil, nakakita ka na nun sa Baganga, nakakita sa Zamboanga, parang bakit hindi nila mapaumpisa, mabilis? Kasi nga, nung dumating kami dito, walang nagwo-work. At sinetap, siguro ang isang magandang isipin, Friday yung Yolanda, nung Saturday nakapag-land na kami ng C-130. Alam mo Mark, madaling sabihin yung pagbangon, pero hindi biro yan para sa mga nakausap natin dito sa Tacloban City na nawala ng mga mahal sa buhay, hindi na kumakain ng ilang araw, kahit na maiinom na tubig ay isang extra challenge, ika nga. So ngayon may mga gusto naman talagang magsimula muli, pero yung mga nakausap natin, hindi nila to gagawin sa Tacloban, kaya nga nagkakaroon ng sinasabing ang exodus. Itong nakikita nyo ngayon, ito'y barko ng Philippine Navy, marami sa mga sumakay dito ay hindi na kasi makasakay dun sa may C-130. Alam mo tong eksenang to Mark na nakikita nyo ngayon, yung siksikan na ganyan sa barko, huli kong nakita yan nung ginagawa ng Philippine Navy yung pagkuha dun sa mga kababayan natin na mga illegal aliens daw dun sa Sabah, Malaysia at inuuwi sa Zamboanga City at sa Tawi-Tawi. So nagsisiksikan sila sa barko ng Philippine Navy at yung ilan sa mga nakausap natin sinasabi sa atin na pupunta sila sa Cebu dahil yun yung pupuntahan nitong barkong to. Hindi nila alam kung ano yung dadat na nila doon. May nakausap tayo kanina, 5 ang kanyang anak. Makalayo lang ng Tacloban. Pupunta sila ng Cebu, hindi nila alam kung ano yung dadat na nila doon. Wala silang kakilala, wala silang kamag-anak, walang trabaho. At malamang daw, ilang araw lang pagkatapos nilang manatili sa Cebu, lalo na kung wala silang makuhang trabaho, ay wala na rin silang kakanin. Maki, naririnig mo ako? Yes, Mark. Maki, yun nga, sabi mo na sa warehouse, yung mga relief goods, hindi raw biro ang mag-distribute. Ano ba tinutukoy nilang hindi biro ang pag-distribute? Pakilarawan mo nga sa amin, ano ba ang sitwasyon? Walang sasakyan, hindi makadaan ang sasakyan sa mga daan dahil marami nakahambalang. Ano ba ibig sabihin nila exactly lang hindi biro ang mag-distribute? Kasi yung mga sinasabi mo, mga ini-interview mo, puro sinasabi, chismis, may chismis na may tulong, hindi naman nararamdaman. Oo, hindi biro. Pagka sinabi nilang hindi biro, Mark, nung unang araw daw na kailangan na talagang magbigay ng relief goods, unang-una, talagang maraming debris sa kalsada. Ang kasunod na nito, kasabay pa niyan, yung mga dapat katulong nila mula sa local government units ay biktima rin. So hindi mo na sila maaasahan dahil biktima rin sila. So maliban sa mga debris sa kalsada, wala namang makuhang mga sasakyan para maihatid itong mga tulong. So there are a lot of areas na talagang hindi nila maabot. So pag sinabi nilang hindi biro, just imagine, Mark, kahit na ako, nagulat ako sa inabutan ko dito sa Tacloban. Imagine a city na wala kang makita na isang gusali na nakatayo pa ng maayos, na hindi na damage ng typhoon. This is the kind of situation that we're facing right now. So, anong paliwanag ng DSWD? Ang problema, yung mga tao ay nagugutom pa rin. Nauuhaw pa rin. So, kung ano man yung kakulangan, in between, ito siguro yung kailangang sagutin. O sige, Maki, o di gano'n na nga ang problema, hindi biro ang distribution, ano nga ang plano nilang gawin? Dahil nga gutom nga ang mga tao urgent Oo, so they have set up a system, Mark. Sinasabi nila ngayon that, the distribution is better. Better compared than the previous days. Yun nga yung nakita natin kanina sa warehouse, at least naikakarga na sa mga truck, naihahatid na sa mga barangay. Kaso kulang pa. Dahil nga marami pa tayong nakakausap, iisa lang naman ang sinasabi na hindi pa rin sila nakakakain, nagugutom pa rin sila. Alam mo, Mark, isang example lang, nandito tayo ngayon sa airport.
Kasi marami sa mga kababayan natin, talaga namang nakikipagsapalaran na makasakay, makalayo lang sa Tacloban. Kahit sinong kausapin mo dito, Mark, matagal nang hindi kumakain, nauuhaw. Tapos para makarating dito sa airport, naglakad sila dahil wala pa ring sasakyan. Walang public transport dito sa Tacloban City. Kahit na mag-rent ka, wala ka rin namang marirentahan na sasakyan. So wala ka rin mapapakiusapan. So that is the situation right now here, Mark. O sige, maraming salamat, Maki Pulido.